mula sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas. Isang magandang Sabado ng umaga sa inyo, nakikinig sa mamang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Marahay na aga sa inyo nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos Dias. At magandang umaga din sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, at sa 1197 DXFE Davao. At hindi natin makakalimutang batiin ang mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Atty. Jeremiah Belhica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KDP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo ay napapakinggan din at papanood siyempre sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at siyempre ang ating partner na Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan at pakikitulungan ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sila Absidi Ferrer, ang ating Prodtex na sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, gayon din si Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan, Jong Perez, Angelica Kalayag at ang mga kasama natin sa Bukawe Transmitter site. At tayo ay babati rin, Atty. Jeremiah, sa ating mga taga-subaybay na naroroon naman sa ating Facebook page. Happy listening to Romeo Estrella, to Mary Grace, to Lolit Otara, kay Dory Fermino, Angelita Federico, Ruth Pelipas, Pining Ebrio Tabing, Paz Bueno Frankie, at gayon din kay Vicky Teves who says, "Good morning po. God bless Tabas ng Batas program. You are a blessing." At gayon din si Epifanio Salvador. "Good Saturday morning po. Listening on App Radio and Facebook here in Singapore." Ayan, so kamusta po sa inyo riyan? At gayon din si Evelina De La Rosa. "Good morning po and God bless from La Union." Josephine Hernandez says, "Good morning, Tabas ng Batas, family and respective attorneys." O baka respected attorneys, ano? Ganda po ng tinatalakay ninyo. Salamat po. God bless you all. Thank you and God bless Atty. Chona, Atty. Jeremiah. And of course, we have a new follower dito sa ating programa. Would like to greet, of course, si Sheila Sarmiento ng Land Bank Batasan Branch. Wow! Siyempre, attorney, bumabati rin ang iba pa nating mga agapay, na sila Marites Cayas Castro, Percy Martinez, Romana Pareno, Jonathan Casipit, si Teresa E. Velasco, si Bong Managa, Froilan Gabiola. Sabi naman ni Mirna Cortez, "Good morning po, attorneys. God bless you both. Both po as you serve the Lord and all listeners for free from the knowledge and wisdom from the Lord through DZAS Tabas ng Batas. Ingatan po kayo ng Panginoon, maging ang inyong pamilya." Nakoy, same to you, Sister Mayor na, no? Thank you. Naman ni Nenita Tolosa, Hagat Bunton, listening from Imos, Cavite. No, si attorney, si Merlita Albo Nukum. "Good morning po mga attorneys. Nakikinig po ako lagi sa inyo. Listener po ako ng DZAS." Salamat po, no? Sabi naman ng Cynthia Zabala Chavez Valencia, "Have a blessed day, Tabas ng Batas." At syempre,
si Patricia Sauquillo Garcia. Blessed morning po sa Tabas ng Batas, no? Okay, so sa punto pong ito ay nais naman natin pasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner dito po sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at inyo pong suporta, mahigit na pong 7 dekada na ibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo ng FEBC, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin po ang donatenow.febc.ph. All small letters po yan. No? donatenow.febc.ph. One word po lahat yan. Para ho dun sa mga detalye na inyo pong kinakailangan. Ngayon, pero bago tayo, attorney, magsimula sa ating diskusyon, pangkaisipan muna tayo. Ito ay mula sa Aklat ng Mga Kawikaan, chapter 2, verse 6 ng Magandang Balita, Biblia, sapagkat Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ay kaalaman at unaway bumubukal. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung merong katanungan, maaari po ninyong ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, we invite you to please like and share. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tayo ay agad natutungo sa ating unang segment, ang punto por punto. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radio TV sa Spotify. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo. On air, online, and on the ground. FEBC Philippines. Matatag sa pananalig. Matatag sa paglilingkod. Matatag sa pasasalamat. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, tayo po'y nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at tayo ay nasa unang segment na natin, ang punto per punto. Kaya ano ba ang ating pag-uusapang batas ngayon dito sa ating unang segment? Ako, attorney, nung nakaraan, mga 2 weeks ago, diniscuss natin what are the requisites of a valid marriage, no? Napag-usapan natin yung essential requisites at yung formal requisites. Ngayon naman, papunta at galing sa special contract, sabi nga ng batas of marriage, sa Bible naman covenant, ito naman ay pag-uusapan natin, ano ba ang mga essential na requisitos ng isang kontrata? Kontrata, no? What are the essential requisites of a valid contract? No? Kasi, attorney, mahalaga to, no? Kasi di natin alam na kadalas pala ng ating mga pinapasok sa araw-araw, kontrata, no? Kung ikaw po ay sumasakay ng public transportation, sumasakay ka ng jeep, sumasakay ka ng bus, diba, attorney, lahat yan. Yan ay contract of common carriage, no? So, lahat yan ay kontrata, no? Hindi natin maiwasan na, na isipin na, simple lang yan, di ba? Parang,
pumara ka ng isang jeep, tapos sumakay ka, bumaba ka sa destinasyon mo, matapos mo magbayad ba? Meron na pala kontrata doon, ano? Hindi, bata pala yun, wala kang kamalay-malay. Bumili ka ng Oo. pasahan sa nagtitinda na Mm. mama dyan sa kalsada, kayo nagmamaneho, binaba mo yung iyong bintana habang ikaw nakatingin, bumili ka ng basahan. Meron na Mm. palang kontrata yun, kahit wala kayong kasulatan na Mhm. ginagawa. No? So, every day, we talk about contracts, pero hindi na, every day we experience, no? Entering into contractual obligations pero hindi natin napapansin dahil Oo. ito ay parte na ng ating buhay. In fact, attorney, Yes. ang ibig sabihin ng contract, ito ay yung ibig sabihin together, track, Mhm. ibig sabihin ito yung track, no? Yung ikaw ay you are walking together in agreement. So kaya pala yung Mm. word na contract na yan, ito talagang agreement yan. Yan ay meeting of the minds ng Mhm. dalawa o mahigit pa na mga partido. Kaya pag-usapan natin, ano ba ang essential requisites of a valid contract? No, matatagpuan Yes. ito sa Article 1318 ng New Civil Code. No? Yung New Civil Code, 1950 pa ho yan, 1954 ata. Pero New new pa Civil rin Code. yan. Kasi merong Old Civil Code naman, attorney Yes. dati. Oo. Yan. So, sabi dito, no, sa Chapter 2 ng ating New Civil Code, sabi, ang essential requisites daw of contracts ay, sabi po, no, there is no contract unless the following requisites concur. Ibig sabihin, Mm. ito yung mga, ano, ang una ay yung tinatawag na consent of the contracting parties. Yung ikaw ay pumapayag at Mhm. nagkakasundo kayo na papasok kayo sa isang kontrata o Mhm. usapan. Ano? Ang pangalawang requisite ay tinatawag na object certain, which is the subject matter of the contract. Ano ba yung Mm. inyong pinag-uusapan? Ano ang inyong kakasunduan? Mhm. At ang pangatlo ay yung tinatawag na cause of the obligation, which is established, o ito yung mga tinatawag na kinakailangang dahilan kung bakit ninyo papasukin ang kontrata. Sa Tagalog, attorney, ang unang requirement is yung ang dalawang partido ay lubos na nagkakaintindihan, no? Yung Mm. consent. Nagkakaintindihan sila. Ang pangalawa, na ang pinagkakasunduan ay tiyak at tukoy. Ito Mm. yung tinatawag natin kanina, that object which is certain is the subject matter of the contract. Pag nagkakasundo pala ang dalawang partido o tatlong Mhm. partido, kinakailangan malinaw Mm. at natutukoy mo kung ano yung ating pinag-uusapan. For example na to, attorney, yung sinabi na, Attorney Chona, bilhin ko naman yung sasakyan mo. Mm. Meron ho tayong apat na tatlo o dalawang sasakyan Ano at sunod na doon? tatanong, alin dito ang sasakyan na gusto mong bilhin? Di ba? Mm. So kung hindi yan tiyak at hindi ho natin matukoy kung ano yung sasakyan na yan, ay hindi po nagiging valido ang kontrata. Kasi pag meron ho kayong pinagkakasunduan na kayo magbebentahan, but the object is not certain. Ano? Kaya nga pagka gumagawa ho kaming mga abogado ng kontrata na isinusulat sa papel, nagbenta man ng kotse, nagbenta man ng bahay, inilalagay po natin. Kung kotse ho yan, minsan yung chassis number, yung plate number, Detalye rin, ano? detalye para tukoy natin kung ano. Kung lupa naman, hindi lang inilalagay yung TCT number, Mhm. inilalagay din yung minsan yung technical description, Yes. attorney. Ano? Importante yun. Para alam ko hanggang saan ang hangganan. So, para malinas, no? Kwentas klaras, ano? At yung pangatlo, yung tinatawag na cost of the obligation which is established, ito yung ibig sabihin sa Tagalog, yung kinakailangan na ang sanhi ng obligasyon
ay malinaw na nabuo para sa kinakailangang pagtalima sa kasunduan ng dalawang partido. So, ibig sabihin, kung ano ba yung inyong cost, ibig sabihin, ang object, kunwari, ng inyong kontrata, gusto mong mabili yung kotse, di ba? Ano yung consideration niya o yung cost o di yung pera na iyong matatanggap. No? So, kapalit nung binibili, no? Kapalit nung object na iyong gustong bilhin. Ano? Pero tandaan ho natin, no? Katulad na kanina sinabi natin, at nung napag-usapan natin nung 2 weeks ago, pag sinabing consent, no, kapag ito'y kasunduan, kinakailangan it must be free and given by someone na meron po siyang kapasidad na mag-act. Ano po? Dapat ho ito ay intelligente or intelligent consent para alam ho ng tao kung ano ho yung kanyang binibigay. Kaya attorney pala, yung mga minor de edad, kadalasan ito ay nag-enter into a contract ay hindi siya totally na sobrang secure kasi ito ay maaari minsan ipawalang bisa. No? Kung mapatuloy yan, mawala itong kakayahan. Na pumapasok o kapag siya naman ay kulang sa wisyo, no? Kapag merong mental what we call that, no? Mental incapacity na tinatawag natin. No? Kaya naman yung consent, attorney, ay merong tinatawag na vitiation ng consent, no? Merong budget fraud, niloko ka kaya hindi mo naman alam o kaya tinakot ka, no? May vices ng mga consent. Tinakot ka, ikaw ay in-intimidate. So, maaari yan sanhi ng pagpapawalang bisa ng kontrata. Doon naman sa tinatawag na attorney, tinatawag na yung object ng kontrata, kinakailangan, sabi nga natin kanina, ito ay tiyak. No? Alam mo kung ano yung pinagbebentahan at hindi siya laban sa good customs, moral, public order, at public policy. Yes. No? Yes. Yung pinagbebentahan o pinag-uusapan ay illegal. Naman laban sa batas ay maaari po itong ipawalang bisa kasi ito po ay bawal po. Ano po? Ganon din yung cost. No? It should be true and licit. Okay? Yes. So, ang makikita natin dito, attorney, hindi pala kinakailangan in writing lahat ng kontrata. Meron palang mga tinatawag na unwritten agreement. Kaya pagdating sa korte, basta mapatunayan mo ito na nagkaroon kayo ng kontrata sa pamamagitan ng pagpapatunay na merong consent of the contracting parties by object certain which is the subject of the contract at meron cause of the obligation which is established, meron ho palang kontrata. Okay. So, yan po ang aming lesson for today. At makikita niyo ho yan sa Article 1318 ng New Civil Code. Kaya nga, attorney, mamaya naman sa atin hong pagpabalik, no? Sa'yo naman kami, attorney, makikinig ng napakaganda na naman mga panukalong mga napapanahon. Ayan. Napapanahon sa ating akala at panukala segment. Kaya tutok lamang po kayo mga kaagapay. Babalik po kami ni Attorney Chona dito po sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, nagbabalik na naman po ulit ang ating pong programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at nasa ikalawang segment na tayo, ang Akala at Panukala segment, kung saan pag-uusapan naman natin ang isa pa ring napapanahon na panukalang batas. Ito naman ay ang House Bill number 3366, or basahin na lang natin yung yung kanyang long title. Sabi niya, an act enforcing fair apprehension or traffic apprehension, granting for the purpose compensation to drivers of motor vehicles for improper traffic apprehension, and imposing administrative sanctions for erring traffic enforcement personnel. Pero ang short title niya, Fair Traffic Apprehension Act. So tingnan natin, sounds interesting. Oo, di ba? So, eto. Ang kanyang explanatory note, nagsasabi ng ganito. This bill seeks to promote fair traffic apprehension by providing compensation for motor vehicle drivers who are improperly apprehended for traffic violation. So, ibig sabihin, mukha ang pinapanukala ng ating mambabatas na ito ay magbigay ng paraan para sa ating mga motor vehicle drivers na improperly or wrongly apprehended ng compensation from the traffic enforcers. At meron pang imposition ng administrative sanction against the erring traffic enforcement personnel. Of course, medyo controversial ito, no? Ganun pa man ay, let's see, no, kung ano ang nais pang ma-achieve, no, nitong bill na ito. Sabi, being apprehended by a traffic enforcement personnel can sometimes be a daunting experience. Naranasan natin yan this week, hindi ba? Lalo na nga noong nakaraang Lunes kung saan meron ng dry run ng pag-i-implement muli ng number coding scheme sa Kamaynalaan. At meron ng, of course, sa sampulan, pero hindi pa tinikitan dahil nagpapaumpisa pa lamang nung Lunes na pagiging aware, magbibigay ng impormasyon sa atin na meron na uli number coding scheme. So, sabi rito, especially if or rather, improper traffic apprehension may be attributed to existing ticketing quota system, percentage on fines and penalties, which is 10% to 20%, according to this explanatory note, being given by some local government units to its traffic enforcers and deputized enforcers, or simply the lack of knowledge by some traffic enforcers in the implementation of traffic laws, rules or regulations, or by intent for personal gains. So yun ang gusto niyang i-address, no? Of course, ito naman, hindi naman niya ilalagay sa explanatory note kung wala siyang somehow studies, or data concerning this, kasi meron siyang mga binanggit about ticketing quota, no? So anyway, in cases of apprehension for traffic violations, drivers are given a remedy to challenge the same. Kung tingin mo daw, ikaw bilang isang driver, hindi ka naman talaga nag-commit ng traffic violation, sabi rito, pwede mong i-challenge, pwede mo siyang questionin. Pero of course, may proseso, ha? Hindi naman yung makipagtalo ka na. At talagang, oo.
minsan nagkakasakitan pa, di ba? Nananakit pa ng traffic enforcer. Hindi naman ganun. Oo, may paraan na legal kung paano natin napaparating yung ating mga complaints. So sabi rito, a driver of a motor vehicle who is improperly apprehended. So mali yung pagkakahuli dahil hindi naman talaga traffic violation. Sabi rito, the driver may contest the traffic apprehension before the Traffic Adjudication Board. So yan ang proseso. May Traffic Adjudication Board of the concerned traffic enforcement unit to which the enforcer belongs. However, most drivers do not rely on this system due to its long and tedious process. Okay, so meron namang in place. Diba? Meron ng ganito ngayon. Pero parang gusto niyang medyo padaliin ang sistema sa pamamagitan ng panukala niya. Sabi niya, drivers who are oftentimes under a no work, no pay policy have to take a leave of absence from work to contest the improper apprehension. Tama rin naman, ano? Even if a favorable resolution on the contest has been issued by the Traffic Adjudication Board, the driver is still left aggrieved due to the following. So, marami daw drivers na ginawa na itong paraan ito, itong sistema na ito, meron palang Traffic Adjudication Board, pwede kang magreklamo, etc. But, yun nga, ililiban ka sa trabaho. Paano pag no work, no pay ka? The burden, di ba, doon sa ating mga drivers. Tapos, ito pa raw, sakali man na meron daw na affirmative, a favorable resolution, ito naman daw ang problema doon sa part ng driver. Although the traffic violation is canceled, sinabi na, mali nga yung traffic enforcer, tama nga yung driver, no? So, na-cancel na yung kanyang violation na nakatatak, or naka-record. The improperly apprehended drivers were aggravated because of the loss of income and precious time. Pangalawa, the lost income is usually higher than the imposable fine or penalty. So, parang yung iba, sige, bayad na lang. Di ba? Kasi, questioning ko pa, abala pa yan sa akin. Oo. At mababawasan. Oo. Wala rin. Yung kita ko, di ba, mababawasan. So, isa pa, the drivers are not compensated for their income or incidental expenses incurred due to contesting the improper traffic apprehension. Hindi nga naman, di ba, nawalan siya ng kita, hindi naman yung i-reimburse sa kanya, no? Number 4, the erring traffic enforcement personnel are not held accountable for their willfulness or negligence that caused the improper traffic apprehension. This system often leads to a difficult and unfair situation on the part of the contesting driver. While it is wrong and against the law to bribe or intimidate an apprehending traffic enforcer, some hapless drivers resorted to the same, meaning bribery, naglalagay na nga lang, instead of resorting to legal means kasi nga nahahassle sila. Some even admitted the wrongful traffic apprehension and paid the fine just to avoid the hassle, inconvenience, and cost of going through all the processes of contesting the same. This bill aims to reasonably compensate. Ayun! Ang panukala niya, okay, para naman, in fairness sa mga drivers na walang violation talaga at sila ay improperly apprehended, pwede ka pa rin magreklamo sa Traffic Adjudication Board at para hindi ka mag-isip na, naku, nawalan ako ng kita for the day, may compensation. Ayon dito sa panukala, pinapanukala pa lang yan. Wala pa yan, ha? Baka i-claim na nila agad. Oo, teka muna, ha? Panukala pa lamang po ito. At least financially, the incidental expenses incurred and damages suffered by the drivers of improper traffic apprehension while providing guidelines for the same. Now, this bill also proposes to create drivers' compensation fund which shall be sourced from the collection of fines and penalties for all kinds of traffic violations and impose administrative sanctions to the erring officer. Moreover, this bill will deliver an impartial
an objective venue for adjudication of contested case by providing additional duties and responsibilities to the Traffic Adjudication Board. So, gusto nilang patatagin, palakasin, yung Traffic Adjudication Board sa pamamagitan din itong panukala na ito. Another thing, through this bill, the rights of the motor vehicle drivers will not only be protected but will also keep the motorist and the riding public at peace and safe on the roads. Mahaba yung explanation niya, no? Pero nakita mo na meron din siyang gustong i-address na sitwasyon. Yeah. Oh. Diba? Actually, attorney, maganda yan kasi makatotohanan talagang ang daming napeperwisyon mo minsan, no? Sa maling panguhuli at minsan hindi mo alam pa sa kapupunta. Tama bang kunin yung lisensya? Oh, hindi. Sino ba nang huli sa akin? Yes. So, yan at nagkakaroon ng linaw. Kaya ito nga yan ang maganda, no, sa batas natin na merong isang sitwasyon na gusto mong remedyohan, gusto mong i-address, oo, dahil may gap na nakikita, kailangan palakasin yung batas, kaya merong mga gantong mga proposals, ano. At of course, yung compensation, tingnan natin, ano ba ang compensation? Kasi interesado tayo doon, ano. So Section 5, sabi dito, upon failure of the apprehending traffic enforcement personnel to prove the traffic violation. So, hindi ma-prove ng enforcer na talagang may traffic violation, or upon proper showing by the driver of sufficient evidence that the traffic apprehension is improper, o hindi kaya yung driver magpapakita daw ng sufficient evidence ng pruweba na mali ang pagkakahuli sa kanya at wala siyang traffic violation, at wala siyang na-violate na rules and regulations, the driver is entitled to compensation. So walang sinabi rito na this much, gantong percentage, wala, no? Pero sabi lang, basta entitled ka sa compensation. Sino ngayon na magdedetermine? So the Traffic Adjudication Board of the concerned Traffic Enforcement Authority shall include in its decision the award of compensation to the complainant upon dismissing the contested traffic apprehension. Dito sa sumunod na section, meron nakalagay na amount of compensation, pero yung range lang. So sabi, the amount of compensation shall include the incidental expenses incurred, moral damages incurred by the driver, and the rate of wage. Pati yung loss of income ay i-compensate, pati yung moral damages. Napahiya yung driver kasi sinabi na nagkaroon siyang violation, wala naman pala. Di makatulog sa gabi. Diba? At saka syempre, pag pinara ka, diba, sa lansangan, pinagtitinginan ka din ng mga motorista. Oo. So sabi ito, the total compensation is 3 times the amount as may be computed as follows. If employed, the compensation is equivalent to the amount of daily wage multiplied by the number of times the driver took leave of absence from work to contest the improper apprehension. So kita mo, talagang nakaspecify yan. The driver must present a certificate of compensation as proof of the driver's employment daily wage. Kung unemployed, yun namang self-employed or with business, compensation is equivalent to the prevailing minimum wage in the locality kung saan siya na-apprehend, multiplied by the number of times the driver appeared before the Traffic Adjudication Board to contest the improper apprehension. So, dapat naman daw ay magbigay siya ng barangay certification or other documents as proof na the driver is unemployed, self-employed, or may business. Yeah. So, what do you think, attorney? I think the objectives ng bill maganda kasi marami talagang umaabuso na experience yan, no? Na mga enforcers, no? Pero marami rin naman maayos, no? Pero sa tingin kakaroon ngayon ng mas malinaw na proseso at siyempre kung ikaw naman naabala at mali naman pala yung ginawa, ay maaari ka rin palang ma-compensate. Kasi iba, ay nako, puntahan mo na lang sa LDO, puntahan mo na lang sa City Hall, ay ganun pa.
Bakit sa city manong? Basta, puntahan mo kami doon. Doon mo na lang tubusin itong iyong lisensya. Kaya nga. So, at siguro yan ay kung meron din ganitong, kung ito'y magiging batas syempre magiging maingat na rin. Di ba? Ang mga traffic enforcer. At kailangan ipatupad nila. Kaya nga enforcer ini-enforce mo yung batas. Oo. Magiging mas maingat na sila. No? At tayo rin naman ng mga motorista, yung mga drivers, ba dapat din maging maingat? Yes. Ayan. Dapat lang kasi pagka maingat ka, hindi mo na siguro kailangan pumunta dun sa hulihan. Oo. Ayan. So, ito babantayan natin. Subaybayan natin ang panukalang batas sa ito kung ito nga ay magiging ganap na batas dahil nga ito may kinalaman sa pagbibigay ng compensation sa mga drivers na nahuli ng mga traffic enforcers na wala naman pala talagang violation o traffic violation. So yan po ang House Bill number 3366 or ang Fair Traffic Apprehension Act. So, ayan na. Natapos ang ating second segment. Tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik, tayo po ay dadako na sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya, huwag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Dati, nagigising ng maaga. Naghahanda pagpasok sa eskwela. Ngayon, maaga na, mulat pa ang mga mata. Babangon para humarap sa eskwela. Di ko na alam kung natututo ako kaya pasado o pasado kahit ilaw ang pagkatuto. Papasok ba ako para sa pangarap o maiiwan na lang sa pangarap ang hinaharap? Yung saya na meron kang kasama, naglalaro, nagtatawanan, kumakanta. Mga dating ginagawa, lahat tila ba nawala? Nakakapagod na. Matatapos na ba? Matatapos pa ba? Laban lang kahit masakit. Bumangon kahit baon na baon. Hanggang nasanay ka ng mapagod. At ang pagod naman, ang siyang hahagod. Laban lang, kaya mo yan. Magpahinga kung kinakailangan. Ang Diyos, ni minsan di ka iniwan. Lagi kang sinasamahan. Kung gaano kasipag ang pagsikat ng araw at ang pagpapatuloy ng buhay sa gitna ng dilim, laban lang, maniwala ka. Dahil kay Kristo, nag-uumapaw ang pag-asa. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, nako, tayo ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas. At syempre, ang ating blockbuster segment na kung saan susubukan po namin ni Attorney Cho na sagutin at magbigay po ng payo dito po sa Payo de Asunto. No? Ayan. Sige, syempre, kung ito masasagot, ay maaari pa rin naman humasagot ito next week. Okay? Ayan. So Attorney? Isahan na natin ito, isang katanungan. Sabi niya, may habol po ba kaming magkakapatid sa mga naipundar ng nanay namin kahit rights lang at walang title ang property? Namatay po ang nanay, kami po ang tunay na anak ang nagbantay at nag-alaga sa kanya. Meron pong mga anak ang mister niya at sila po ang gumastos sa pagkakasakit ng nanay. Ayaw nila kaming bigyan ng parte ng lupa. Nakapangalan po ang lupa doon sa anak ng mister niya. Kasal po sila. Ano po ang dapat naming gawin?
Alam mo, attorney, nung binabasa natin ito, no, medyo may mga bagay talagang kailangan muna silang linawin sa atin. Kasi nabanggit niya una na ito ay naipundar ng kanyang nanay, pero sa bandang huli ng kanyang paglalahad sa atin, sinabi niya na nakapangalan ang lupa sa anak ng mister ng nanay niya. So, baka pwede pong pakilinaw sa amin kasi iba ang iba ang magiging tugon natin kung ito ay pag-aari talaga ng nanay po ninyo at ito po ay na-acquire, tong property ito, sa first marriage, meaning sa nanay at sa tatay ninyo. Iba pa rin kung ang property na ito ay naipundar ng nanay ninyo at nung kanyang second husband. At pakilinaw din po, bakit po nakapangalan, yung titulo po ba yan, nakapangalan sa anak ng mister ng nanay ninyo? Kasi iba pa rin yun, attorney? At ito po ay kinakailangan maging klaro para po naman mabigyan namin kayo ng accurate din na response. Attorney, mapapansin natin doon sa kanyang katanungan, nabanggit niya kanina na hindi pa daw titled ang property, ay right lang. So, baka yung rights na yon sinasabi nila pinangalan dun sa anak. So ang tanong natin ulit, lagi natin nababanggit, kapag ang property po ay hindi ho nakatitulo sa kung kanino man, ang ano po na to, automatic po ito po ay under the Regalian Doctrine ay pagmamay-ari po ng Estado. Ngayon, kung rights lang po yan, kadalasan ito po ay hindi ho title yan. Ano po? So, tingnan po natin ano ba yung rights na tinatawag at kung kanino nakatitulo yung lupa. Kasi kung ito ay naka-rights dun sa anak, attorney, na sinabi niya natin, anak nung mister, hindi rin automatic na siya ang may-ari ng property na ito. Ano po? Kasi yan po ay hindi po titulo. Ayan. So balikan niyo po kami at linawin po ang mga bagay na ito pang mas maging accurate po yung ating sagot. Ano ho? Ito ang ating ikalawang katanungan. Sabi niya, yung friend ko po nangutang ng 70,000 pesos na may 20% na tubo monthly. Ang taas nito. 20% monthly. Dahil na din po sa kagipitan, 10,000 lang po ang naibabalik niyang tubo at umabot na po ng 225,000 ang naibayad niya. Takot po siya na baka idemanda siya ng pinagkakautangan niya. Ano ang pwede po niyang gawin? So, attorney, mauisip agad natin, ano kaya ang, may contract ba? Ayan Doon ba sa kontrata po na yan, mga nakasaad na terms, lalo na yung interest po ba na yan, in writing? Kasi importante po yun para masingil nung pinagkautangan, yung interest na 20% per month na mataas, kailangan po in writing kasi otherwise, legal interest lang po ang pwedeng, di ba, idagdag doon sa babayarang loan. Tama po. At attorney, palagay ko, yung tinatawag na 20% interest, yan yung tinatawag kadalasan sa salitang sa mga kanto-kanto usapan, yung 5-6, ibig sabihin sa 5 na iyong inutang, 6 ang iyong ibabalik susunod na buwan. Bagamat ito ay 20%, tama nga, ni attorney, kung wala naman kasulatan as to the interest, ay hindi ho pwedeng kumolekta ng labis doon sa tinatawag na legal interest, Kaya nga, attorney. Kaya, alam mo na, ito po ba, ang utang po ba na to ay may kasulatan o wala? Dahil kung ito po ay walang kasulatan, sobra ho yung interest na hinihingi po sa inyo. Ayan. Ngayon, ito... 1,000 lang, 225,000 pa. Oo nga. So, sobrang taas naman. Oo. Maaari siguro na parang sulatan din yung nagpautang. Kasi isa pang kailangan nga muna linawin sa atin, in writing ba o hindi, yung interest, Pero for clarification, pwede namang,
sumulat doon sa ano, lalo na kung wala naman palang ganung kasulatan na 20%, pwedeng, hindi ba, in writing na sabihin niya na ito ay hindi naman napagkasunduan, wala namang kasulatan patungkol rito, kaya't labis, at hindi ma-implement yung 20% per month. Okay, so ito pa isang katanungan, sabi niya, ano po ang requirements, ayan, sa pag-apply ng certificate to solemnize marriage? Ayan. So, pag-check natin ang PSA, o Philippine Statistics Authority website, may nakalagay dyan na requirements for CRASM or Certificate of Registration of Authority to solemnize marriage. Una raw, i-accomplish yung application form. Ang application form ay OCRG-SO form number 1. Okay, so may form pala siya, attorney. So, yan ay kailangan daw po in triplicate copies, so 3, subscribed and sworn to sa isang person authorized to administer oath or of course notaryo with a fixed documentary stamp. Pangalawa pong requirement, 3 copies of colored ID pictures, 2x2. Ayan, nakaspecify talaga yan, ha? With white background. Ayan. Taken not more than a month ago from the date of application. So, dapat yung bago. Hindi po yung, di ba, magandang yung picture natin 10 years ago, yun ang ating isasubmit. Dapat recent. Ayan. Number 3, a machine copy of appointment as priest, head, founder, bishop, and minister of the religion or religious sect. So, kailangan po yun. Number 4, proper endorsement, designation, or recommendation from the head of religion of religious sect. Okay? And then, certified true copy of certificate of live birth. Kailangan din pala yan. At number 6, certified true copy of certificate of ordination issued by his or her respective church, and certificate of registration, articles of incorporations and bylaws, and updated general information sheet, yan, talaga may ganyan pa yan, certified by head of the religion of religious sect. Actually, Kong, malapit na malapit sa akin yung katanungan na yan kasi nung ako ay isa ho yan sa aking pinagtuunan ng pansin para mabawasan po ang requirement. Dati ho kasi meron pang requirement 100 na katunayan na 200 members ang banggit ko nga ho sa PSA noon. Bakit saan ho nabase? Binasi ang 200 na membership. Sabi ko ho, alam niyo po ba na ang ating Panginoong Hesus 12 lamang ang disipulo? So nakakatawa naman po yung salamat tayo dahil marami na po silang inayos. At in fact, attorney, sila ay may magandang pakikipag-ugnayan na Security Exchange and Commission. Kasi sila din ay tumutulong naman na ma-register. No? Ibig sabihin na hindi naman maglabas ng permit sa paggawa ng simbahan, ano? Pero mailagay sa data kung sino-sino po ba ang mga religious organizations. No? So, yan, attorney. So, alam mo, palagay ko isa to sa naging contribution din ninyo sa ARTA kasi nakalagay na ngayon ang processing time. Ayan, kalagay 8 working days from the date of receipt from provincial office except those that required field visit. May ganun pa pala, no? Of course, may mga fees, 500 application for CRASM, etc. At yung mga iba pa, nakalagay na, nakasaad na sila maging sa website. Oo, dahil dahil na rin sa inyong initiative sa ARTA. Talagang thank you, attorney, sa inyong ginawang mga innovations para mapadali ang ating katulad dito, pagpaparehistro ng ating mga kapastoran para sa kanilang lisensya to solemnize marriage. Ayan.
Next question tayo. Sabi naman niya, may problema po ako sa workplace. Nabubuli po kasi ako ng supervisor namin sa work. Tapos, yung agency po namin, nagkaltas na agad para sa PhilHealth ko. Wala pa naman akong PhilHealth dahil nilalakad ko pa lamang po. Pwede ko po ba silang kasuhan? Attorney, your thoughts? Well, una ho sa lahat, ang pagbibigay po ng mga employer po ay required na sila po ay mag-withhold po ng payment para ho sa inyo pong PhilHealth. No? At required din ho, natulungan nila kayo na ma-rehistro po yan. In fact, sila po ay dapat nagdideklara ng kanila pong mga empleyado, kung sino po ang kanilang mga empleyado, hindi lamang po PhilHealth, yan po ay SSS, PhilHealth at Pag-ibig. No? Yan tatlo na ho yan. Yung isa po ay sa Social Security, yung isa naman po ay sa inyo pong kalusugan, itong PhilHealth, at doon naman po sa inyong isa ay doon po sa kadalasan sa pabahay, no? Ginagamit po yung Pag-ibig. So yan po ay mga mandatory deductions po, at ito po ay kinakailangan ay nire-remit naman po, no? Ng mga lawyer, din ho silang karampatang mga share din ho na ibinibigay sa kanila. So, hindi ko lamang po alam kung bakit sinasabi na wala pa kayong PhilHealth. Ito po ba ibig sabihin na hindi po kayo inirerehistro pa? No? Pero sila po ay nagkakaltas sa inyo at hindi kayo inirerehistro. Yan po ay hindi ho yan maganda at hindi ho tama yan. Ano? We just need to make sure na kayo po ay diniklara na po ng inyo pong kumpanya. Kasi hindi ko, attorney, alam kung ano ibig sabihin na wala pa naman siyang PhilHealth. Kasi ito'y automatic. Upon employment, no? Sina? Na ito'y dinideclare po na. In fact, kapag kayo po ay na-terminate din at natapos yung employment, ito din po ay kinakailangan na dinideclare din po ng inyo pong opisina. Ngayon, yung sinasabi po ay nabubuli po din siya, no? Ng supervisor nila sa trabaho ay ano ho ba ang sabihin natin na nabubuli, no? Kayo po ba ay sinasaktan, pinagtatawanan at hinihiya kung ito po ay work-related, kasi supervisor po ninyo ay hindi ho dapat kayo po'y inaabuso, hindi po kayo dapat pinapahiya at sinasaktan. Pero kung ito po'y kasama sa iyong trabaho at pagdidisiplina, ay meron mong karapatan ang atin hong mga superior naman dyan. Ano po? Kung hindi na po ito necessary, hindi ho kasama sa trabaho, ayan po ay maaari pong maging violation ho ng inyong karapatan bilang isa pong empleyado. At usually naman, attorney, di ba, mayroong mga grievance machinery, ayan, in place, may sistema rin within the company, kung paano nyo mai-complain, kung meron mga ganitong mga pangyayari, katulad din naman ng mga harassment, sa workplace, ayan. Another question, sabi niya. Malalaman nila yan, Oo. So, moving on, sabi naman niya, sino ang may karapatan na humawak ng titulo ng lupa namin? Yung kapatid ko na bumili ng bahay at lupa o yung anak niya? Kasi asawa po niya ang may hawak, asawa ng anak, patay na yung asawa ng kapatid. Ngayon, anak ngayon ang humahawak. 5 pa ang kapatid. Di ba conjugal property naming magkakapatid yun? Ayan, so okay, linawin muna natin. Conjugal, yun po yung property ng husband and wife. At of course, lagi naman pong nababanggit natin, yung pong owner, yung nagmamay-ari ng property, dapat po yung pangalan niya ang naroroon sa title. At diba, ang karaniwan naman talaga, kung sino yung nagmamay-ari ng property, yung titulo, nakapangalan sa kanya, nasa kanya yung titulo. Siya nagtatago ng titulo na ito.
nabanggit dito na yung property daw ay binili ng kapatid niya na namatay na yung asawa. So sa Makatwid, meron na ring at merong mga anak, sa Makatwid ay meron na mga tagapagmana na pinag-uusapan dito, no? At ang compulsory heirs po sa batas ay yung surviving spouse, in this case yung kapatid ninyo, at yung mga anak nila nung namayapan yung hipag, So kailangan po merong, of course, andyan na yung deed of extrajudicial settlement, magbabayad na ng mga taxes para matransfer yung property, etc. But kung karapatan kung sino dapat maghawak ng titulo, yun na nga po. Kung sino po yung nakapangalan doon sa titulo, dapat po talaga siya may hawak niyan. Tama. Attorney, actually, sinabi niya rin dito na yung titulo ng lupa nila, no? So, ano ibig sabihin ang bumili po, sino po ang nakapangalan dun sa titulo? Kasi iniisip ko, ibig sabihin ba niya dito sa katanungan niya, attorney, yung kapatid lang niya ang bumili, pero ito'y nakapangalan pa rin sa kanilang magkakapatid. Oo. O yung kapatid lang niya ang bumili. Kaya ngayon, dahil yung kapatid niya ang bumili, bagamat nakapangalan sa kanilang magkakapatid, pero yung pamilya ng kapatid niyang nagbayad ang siyang may hawak. No? So, pwedeng ganon. So, kaya linawin mo natin kasi ang natin bumili ng bahay at lupa yung kapatid, ibig sabihin mo ba ay ipinangalan mo sa kanila o sa kanilang mga anak. Pero, sagot nga ho namin ni attorney dyan, kung sino po ang nakapangalan sa titulo, ay sila po ang may karapatan ng humawak dyan. Ngayon, kung meron hong kasunduan internally, ay yun ho ay kasunduan lamang po. Pero in reality po ay kung sino po ang nakapangalan sa titulo, siya po ang may karapatan. Ayan. So paraanin pa natin isang katanungan, sabi niya, pwede po bang humingi ng tulong sa bayaw ko na nakapatay sa asawa ko para pag-aralin yung anak ko? Napaka-unfortunate naman itong pangyayaring ito, no? Sabi niya rito, hindi ko na po pinakulong dahil bayaw ko po. Kapatid ng asawa niya. Pinatawad na po namin siya ng anak ko. Ang gusto ko na lang po, tulungan na lang pag-aralin yung anak ko. Ano ang gagawin ko? Salamat po. Your thoughts, attorney? Well, nakakalungkot, But anyway. Po talaga ito. Pero alam niyo po, ang taong pumatay po talaga at meron ng ganong klaseng na ginawa sa inyo po ay talaga dapat hindi lamang po nakukulong, pero siya po ay nagbabayad rin po ng tinatawag yung ating civil liability po na pagbabayad po doon sa mga naiwan noong tao pong napatay. Kadalasan ay ito po ay yung anak o yung asawa at kinukompute po yan ng korte kung paano po yung kanila pong kapasidad na habang siya nabubuhay at yung kanya pong tinatawag na projected na lifespan kung kailan gaano katagal pa siya mabubuhay. Doon ho binabase ng korte ang pagko-compute po kung ano po ang compensation, Yes, compensation. So, ang tanong po ninyo ay maaari po ba kayo humingi ng tulong? Ay, siyempre hoy, maaari ho kayong humingi ng tulong. Hindi ko lamang ho alam ni attorney kung kayo po ay mapagbibigyan. Ngayon, depende rin yan, attorney, kung gaano katagal na nung nangyari yung krimen na yan. Kung ito ay tinatawag nga na murder case, ay meron 20 years siya para mag-lodge pa ng kanyang complaint. Maaring criminal complaint, maaari din kayo mag-file ng civil complaint. Pero mas mabuti po talaga na ito'y padaanin mismo sa isang criminal complaint dahil kasama na rin yung tinatawag na civil complaint doon o civil action na may karampatang bayad o yung danyos ay binabayad sa inyo po. So, maaari kayong humingi, maaari din ho ninyong ituloy
ang pagpa-file po ng kaso na yan. Okay. Ang ganda na lamang ang ating pagtatalakay ng mga katanungan dito sa ating Payo de Asunto segment. Medyo mabilis talaga ang oras. Kaya sa mga hindi nakapakinig ng ating kasagutan, pwede po ninyong balikan ang ating naging kasagutan. Pwede ninyong reviewin. Yan po ay sa pamagitan ng inyong pagbisita ng ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio, o dito po sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi pa po namin nasagot ang inyong pong katanungan, abangan niyo po ito sa mga susunod na Sabado. At ngayon, attorney, ay tayo dadako na sa ating oras ng pananalangin, sa ating prayer time. Amang pangyarihan sa lahat, ang aming tuwid na tagapaghatol sa lahat ng mga bagay, our supreme and righteous judge. Thank you, our Father, for giving us this opportunity na kami po ay muling makapag-usap ni Attorney Chona at matulungan ang aming mga kapatid at mga kasamahan na nakikinig at sumusubaybay sa programa pong ito. Amin pong dalangin, Panginoon, na ikaw po ang umabot ng lahat po ng kanila pong pangangailangan, material, physical, spiritual, at mga katanungan sa batas, Panginoon, sa mga tao na hindi po, na may mga katanungan na hindi po namin nasagot, o yung mga tao na mayroong mga katanungan pero hindi pa ho nila ito na itatanong. We pray, O Lord, that you would be the one to lead them sa iyo pong naisip, Panginoon, sa kanila pong buhay, sa detalye po, Panginoon, ng kanila pong mga buhay, that they would find redress and peace, Lord. That comes only, Lord God, in obedience, in loving you, Lord God. We thank you sa programa pong ito, at Lord, sa kabuuan, Panginoon, ng FEBC. Give you all the praises and all the glory. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo at sa online via Facebook at YouTube sa Channel 85 Signal TV at sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi tuwing Sabado ng umaga. Dito po, sa ating pong programa. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.